Regional Festival of Talents 2024, matagumpay na naisagawa sa lungsod ng Kidapawan. Pondo ng Tinalak Festival 2024, bumaba. 2024 Farmers and Fisher Folk Month, ipinagdiriwang sa lungsod ng Tacurong. Yan ang ulo ng mga balita sa Soxurgen Headliners. Magandang araw, South Central Mindanao. Narito na ang mga pangunahing balita sa Soxurgen Headliners ngayong Mayo 4, taon 2024. Regional Festival of Talents 2024, matagumpay na naisagawa sa lungsod ng Kidapawan. Narito ang ulat. Napuno ng hiyawan at sigawan ang Kidapawan City Gymnasium bilang tanda ng pagsuporta sa bawat parangal na iginagawad sa mga nagwaging partisipante mula sa iba't ibang mga larangan sa nagtapos na Regional Festivals of Talents 2024 nitong umaga, ika-4 ng Mayo taong kasalukuyan. Itinanghal na overall champion ang mga delegado mula sa General Santos City Division. Pumapangalawa ang South Cotabato Division habang nasa pangatlong pwesto ang Kidapawan City Division. Nauna nang ipinaabot ni Kidapawan City Mayor Attorney Jose Paulo M. Evangelista sa kanyang mensahe ang kahalagahan ng nasabing programa, lalo pa at dito maipakilala ang kabataan ng ang kanilang galing at husay. Sa ganitong paraan din ay naipakita ng 8 schools division mula sa Soxurgen Region ang kanilang tiwala at paghanga sa kanilang mga mag-aaral. Malaking pasasalamat naman ang handog ng Department of Education Region 12 sa lokal na pamahalaan at sa DepEd Kidapawan City Division sa mainit na pagtanggap sa lahat ng mga kalahok mula sa magsimula ang RFOT. Sa pamamagitan ng community singing sa kantang Lipad na Pangarap, formal na nagwakas ang RFOT 2024 at hudyat na rin ang paghahanda sa darating na National Festival of Talents na gaganapin sa Cebu City sa buwan ng Hulyo. Ako ang inyong kaibigang Apolinario Talibanansya para sa Soxurgen Headliners. Pondo ng Tinalak Festival 2024, bumaba. Narito ang ulat. Bumaba ngayong taon ang inilaang pondo para sa 2024 Tinalak Festival ng lalawigan ng South Cotabato. Ito ang kinumpirma ni Governor Rinaldo S. Tamayo Jr. makaraang nasa 17 milyong piso lamang ang inaprubahang pondo para sa nalalapit na kapistahan ng lalawigan. Ayon sa gobernador, ang pondo na nakaraang taon ay nasa 31 milyong piso. Ngunit kahit bumaba ang budget ay hindi umano ito magiging hadlang para mapaganda ang pagdiriwang ng kapistahan sa lalawigan. Giit pa nito na limitado lamang ang budget para sa Tinalak Festival dahil mas prioridad at kailangang bigyan ng malaking pondo ang mga long-term programs katulad ng free hospitalization, free education, free dialysis at infrastructure development. Samantala, hinahanapan niya ang paraan para madagdagan ang nasabing pondo kasabay ng pagtitiyak na kahit limitado ang budget ay mananatili pa rin ang mga aktibidad katulad noong nakaraang taon. Ang importante umano ay maipakita sa lahat ang kulturang mayroon ng South Cotabato at mapasaya ang mga tao. Ako ang inyong kaibigang Apolinario Talibanansya para sa Soxurgen Headliners. Para sa uling balita, 2024 Farmers and Fisher Folk Month, ipinagdiriwang sa lungsod ng Tacurong. Narito ang ulat. Simula kahapon, ipinagdiriwang ang 2024 Farmers and Fisher Folk Month dito sa lungsod ng Tacurong. Naginanap ito sa harapan ng City Hall Main Building na binuo ng Office for Agricultural Services o OAS.
at Office for Veterinary Services o OVS. Nangyari ang aktibidad matapos ang buwan ng unang Biyernes na misa ng City Government of Tacuro na pinangasiwaan ni Reverend Father Mark Regan G. Tobias na isinagawa rin ang pagbaspa sa mga planting materials at seeds. Ipinaliwanag naman ni Senior Agriculturist Binibining Juliet S. Daor ang kadahilanan at kahalagahan ng pagdiriwang na ang layunin nito ay kilalanin ang ambag ng mga magsasaka at mangingisda para sa pagpapatatag ng bansa at paggamit ng sapat na pagkain. Opisyal naman itong binuksan ni City Councilor Nestor Casador na kung saan sa kanyang pananalita na ang pamahalaan ay nakahandang tulungan ang mga magsasaka. Kumatawa naman kay Mayor Joseph George L. Lechoncito, MDDPA, si City Administrator Ramon Losanyes na sa kanyang pananalita, pinasalamatan nito ang mga magsasaka sa kanilang sipag at ibinahagi naman nito ang mga plano na susuporta sa kanila. Matatandaan na si Ginoong Losanyes ay naglingkod bilang Senior Agriculturist ng 13 taon at galing sa pamilya ng magsasaka. Binahagi rin nito ang kahalagahan ng mga magsasaka at nangako rin nito na sa pamamagitan ng mga programa ay mas mapalago pa ang kanilang buhay. Sa aktibidad, ipinakita ang mga programa at aktibidad na gagawin sa buong buwan ng Mayo at nagtapos ang aktibidad sa pagbibigay ng closing remarks mula kay Assistant City Veterinarian Dr. Yegor Cadil na pinasalamatan ang mga magsasaka sa kanilang mga ginawa. Ako ang inyong kaibigang Apolinario 30 Valencia para sa Soxurgen Headliners. Bago po muna tayo magtapos mga kaibigan, shout out kay Ma'am Bayale N. Sumensil ng Social Services ng Sultan Kudarat Provincial Hospital. At yan ang kabuuan mga balita sa araw nito. Mga balitang kailangan ninyo malaman, balitang walang kinakampihan, mga balitang totoo, mga balita may dalang aral at inspirasyon. Ito ang Soxurgen Headliners. Hanggang sa Lunes, happy weekend! Maraming salamat at magandang araw, kaibigan!